comes from His presence. So yung kagalakan ay nagmumula lamang sa kanyang presensya. Ang tunay at walang hanggang kagalakan ay matatagpuan lamang sa pagiging malapit sa Diyos. Dahil ang tunay at walang hanggang kagalakan ay hindi matatagpuan sa mundo, ngunit sa pagiging malapit sa Diyos. So kahit na ano ang nakamtan mo sa sanlibutan, kung wala kang ugnayan sa Diyos, hindi ka magiging tunay na masaya, tunay na maligaya. Dahil marami diyang mga mayaman, marami diyang mayaman na nagpapakamatay. Dahil sa ang mga kagalakan ay hindi matatagpuan sa mundo. Ngunit yung pagiging connected sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay sa mundo. So kaya nga, ito yung sinasabi na eternal blessings. Yung walang hanggang mga pagpapala ang naghihintay sa atin. Ang buhay kasama ng Diyos ay nagdudulot ng walang hanggang kagalakan at katuparan. Ngayon at sa kawalang hanggan. Dahil ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoong Kristo. Dahil siya ay pumunta rito sa sanlibutan upang tayo bigyan ng kasiyahan, tagumpay, kaaya-aya, at buhay na walang hanggan. Yan yung tunay na kagalakan na kasama ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang buktong na anak dito sa sanlibutan upang tayo tubusin sa lahat ng kasalanan. Dahil walang nasisiyahan kapag nananatili ang kasalanan. Walang nagagalak kapag nananatili ang sakit. Walang nagagalak kapag nananatili ang problema. Ngunit, kung tama ang ugnayan natin sa Panginoon, siya ang magdadala ng buhay. Siya ang magdadala ng kasayahan, kagalakan, katuparan, at tagumpay. Yan yung sinasabi sa John 10:10. Gusto niya yung masaganang buhay. Gusto niya walang sakit. Yan ang gusto ng Panginoon. So, paano natin maisasabuhay ito sa ating pamumuhay na manatili ang presensya ng Diyos sa atin? Dahil ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng kagalakan, kasiyahan, at pagkakompleto. So, paano natin ito mapapanatili ang presensya ng Diyos sa atin? So, una, kailangan natin na hanapin ang patnubay ng Diyos araw-araw. Araw-araw, hindi lang pansamantala. Hindi lang isang oras. Kailangan every second hanapin natin ang presensya niya. Magtiwala na angkayin tayo sa pinakamagandang direksyon para sa ating buhay. Ano pa ang dapat nating gawin? Humanap ng kagalakan sa kanyang presensya. So, paano natin gagawin? So, kailangan natin maglaan ng oras para sa kanya. Paano tayo magkakaroon ng presensya niya kung wala kang oras? Paano ka magkakaroon ng presensya kung hindi ka nananalangin? Paano ka magkakaroon ng presensya kung wala kang panahon sa kanyang salita? So kaya nga maglaan ng oras para sa pagsamba, panalangin, at pagninilay ng kanyang salita, kung saan matatagpuan ang tunay na kagalakan dahil sa matatagpuan na kapag tayo naglaan ng oras para sa pagsamba, panalangin, at pagninilay-nilay ng kanyang salita,
doon natin matatagpuan ang tunay na kagalakan sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. So yan yung humanap tayo ng kagalakan sa kanyang presensya.